matuto at makipagtalakayan. Tara na't makinig sa usaping patungkol sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP. Live dito sa DZRD Sunshine Radio, hatid sa inyo ng ATI Ilocos Region. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga tuwing Martes at Miyerkules, usapang RCEP, masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya. Masaganang agrikultura, isang masaya, maaliwalas at mapagpalang umaga po mga ka-RCEP. Ngayon po ay Miyerkules, ika-9 na araw ng Agosto. Welcome pa rin po sa ating programa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Katuwang po natin ang DZRD Sunshine Radio. Live na live po dito po sa Facebook pages ng ATI Ilocos Region at DZRD Sunshine Radio ang atin pong usaping RCEP, kung saan atin pong tatalakayin at pag-uusapan ang Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Extension Services Program o RCEP-RESP. Tara na po at makipagtalakayan sa mga benepisyaryo ng RCEP at mga eksperto po tungkol po sa RCEP. Gayun din po ang ating mga iba't ibang implementing agencies dito po sa atin pong programa. Inyo pong makakasama ang inyong lingkod sa araw na to, Gail Padua, kasama pa rin po sa ating technical side, sina Sir Peps Lambino, Sir Richard Manuel, Sir Jake Abaygar at sa atin pong ATI technical side, Mr. Ralph Marco Cabrera. Makakasama nyo po kami alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga, tuwing Martes at Miyerkules po hanggang buwan po ng Setyembre. So kaya naman po patuloy po tayong umantabay dito po sa atin pong programa. Ayan po, kamusta po ang bawat isa po sa atin? Naway sa kabila po ng pabago-bagong panahon ay patuloy pa rin po tayong healthy at ligtas po sa sakit. So still a report po from DOST Pag-asa, meron pa rin pong maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog dito po sa atin pong rehiyon. At bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa natitira naman pong bahagi ng bansa. At impormasyon naman po mula po sa PhilRice na sa pagkakaroon po ng El Nino sa Pacific Basin kada 2 hanggang 9 na taon, pinaaalalahanan po ng mga PhilRice plant breeders ang mga magsasaka ng palay na maging handa sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga variety na lumalaban po sa tagtuyot. Tulad po yan ng PSB RC 10, NSIC RC 130 at NSIC RC 134. Ang mga varieties po na ito ay maaari pong anihin sa loob ng 104 hanggang 110 days. Hinihikayat din po ng mga magsasaka na gumamit po ng farm insurance upang maprotektahan po ang inyong mga pananim mula po sa mga natural na kalamidad. So, yun nga po, hindi po natin maintindihan ang pabago-bagong panahon, ngunit pinapaalalahanan po natin ang patuloy ang bawat isa na stay safe, stay dry, and stay hydrated. Siyempre, binabati rin po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang mga birthdays, anniversaries, and anuman pong pagdiriwang. Free po kayong i-comment po yan sa atin pong live stream comment section para po ma-shoutout nyo po sila. At i-send nyo na rin po, i-share nyo na rin po ang atin pong Facebook live stream sa atin pong ATI Ilocos Region at DZRD Sunshine Radio. At para naman po sa pagbabalik tanaw sa atin pong episode kahapon, kasama po si Miss Rachel Joyce Calawagan. Kanya pong tinalakay ang Kitcheck Tree o ang sabayang pagtatanim. So ang sabayang pagtatanim po ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdami ng populasyon ng mga pesteng kulisap at sakit ng palay. Ang isang buwang pagkatiwangwang o pagpapahinga ng lupa ay nagsisilbing hadlang sa inog ng buhay ng mga pesteng kulisap at ang tubig irigasyon sa komunidad ay kailangang isaalang-alang sa pamamaraang ito. So sa pagtataya po ng Kitcheck Tree or ang tinatawag po nating assessment sa kanya pong review kahapon, ang palayan ay dapat pong nakapagpahinga ng hindi po bababa sa 30 araw o 30 days. Ito po ay dapat nataniman ng 14 days bago at 14 days matapos ang mataniman po ang karamihan sa lugar na nasasakupan po ng atin pong irigasyon. Para naman po sa rekomendasyon po ng paggamit po ng atin pong Kitcheck, panatilihin pong nakatiwangwang o walang tanim ang bukid na hindi po bababa sa 1 buwan. Ulitin ko po yun, panatilihing nakatiwangwang o walang tanim ang bukid nang hindi po bababa ng 1 buwan mula sa pagkaani hanggang sa muling pagtatanim.
Mahadlangan po nito ang inog ng buhay ng mga peste at matutulungan din po ito upang maging matagumpay ang pamamahala sa tanim ng palay. So, sundin po natin ang kalendaryo ng ating pong pagtatanim. Makakatulong po ito upang mas maraming bukid sa ating pong komunidad ang maabot ng tubig irigasyon. At yan nga po ang ating pong Key Check 3 sa ating palay check system, ang sabayang pagtatanim. Ano naman kaya ang ating susunod na episode or susunod na talakayan sa araw pong ito? Malalaman po natin yan sa ating Agri-Mazing. Mabuti naman at dinalaw mo kami dito sa probinsya, Cardo. Salamat dito ha. Oo naman Ate Susan kasi siyempre namimiss ko rin yung pagsasaka natin. Diba? Pagsasaka nga ba o si Bebeng na anak ni Maring Bebang? Grabe ka naman Ate Susan. Mang Mitoy! Mang Mitoy! Ay, teka lang ha, may tumatawag sa akin. Ano yon? Ay, Aling Susan! Ay naku, Bebeng, wala si Mitoy ko. Pinatawag nung paborito kong biyanan sa Sorsogon. Pinapaayos sa kanya yung lupain nila doon. Ano ba yung sa atin, Bebeng? Eh kasi po... Ay, sus. Kasi po, Aling Susan, pinapatanong po ni Itay Daboy kung matutuloy daw po ba yung paghahanda nila ng punla ni Mang Mitoy. Oo nga pala, no? Ay, Cardo, pwede ba ikaw na muna yung humalili kay Mitoy sa paghanda ng lupa? Oo naman Ate Susan yun kung okay lang kay Bebeng na ako muna tutulong sa kanila. Naku, nakakahiya naman. Okay lang yun. Ikaw pa. Eh, may pinagsamahan naman kayo ni Cardo, di ba? Check 4. May sapat na malulusog na punla. Ang sipag mo naman, Cardo. Pati binhini na Bebeng, binabad mo na rin? Maliit na bagay basta para kay Bebeng Ate Susan. Binabad ko na ang 40 kilong binhi nila. Sapat na sa 1 hektarya. Grabe ka, kapatid! Pagbababad. Bago ibabad, palutangin ang mga tulyapis o pipis na palay at hugasan ang mga binhi. Sa pagbababad, hatiin sa 2 sako ang 40 kilograms na binhi nang makaalsa ng husto. Talian ang dulo ng sako. Ibabad ng 24 na oras. Palitan ang tubig tuwing 12 oras kung ang pagbababaran ay hindi tuloy-tuloy ang agos. Bago kulubin, hugasan muli ang binhi. Pagkulob. Kulubin ang binhi ng 24 na oras hanggang 36 na oras sa nahahanginang lugar kung tag-ulan, 24 na oras hanggang 48 oras kung tag-araw. Pagpunla. Ipunla kapag bahagyang sumibol na ang karamihan ng mga binhi. Pahanginan ang binhi bago ipunla upang madali at pantay-pantay ang pagsabog nito. Bebeng, kailangan mong mamili. Saan ka ba mas masaya? Nalilito ako, Cardo. Ang sabi kasi ni Itay Daboy, kapag kulang sa manananim, ay sabog tanim ang paraan na gagamitin. Pero nakausap ko na naman si Jay. May sapat naman na tao para lipat tanim ang gagamitin na paraan. Kaya, lipat tanim na lang. Tatanong lang kung kani-kanino pa. May sinasabi ka, Cardo? Wala. Eh, yun naman pala. Sige, di bale. Tutulungan kayo maghanda ng punlaan. Tips sa paghahanda ng punlaan. Gawin ang kamang punla 1 araw bago mamunla. Piliin ang lugar na una, madaling puntahan, patuyuan at patubigan. Pangalawa, malayo sa ilaw para hindi puntahan ng mga kulisap sa gabi. Pangatlo, hindi nalililiman. Pang-apat, hindi tinamaan ng sakit noong nakaraang taniman. At pang-5, mataba ang lupa. 1 linggo bago ang pagsasabog, maghanda ng 400 metro kwadrado na lugar para sa kamang punlaan. Itaas ang kamang punlaan ng 5 sentimetro at patagin ng pantay ang pagtubo.
Maglaan ng 40 sentimetrong kanal sa daluyan ng tubig. Maglagay ng 4 na sakong organikong pataba upang maging buhaghag ang lupa at mapadali ang pagbunot ng punla. Magpunla ng 1 dakot na pinatubong binhi kada metro kwadrado. Tandaan, huwag hayaang malubog ang punla upang maging maganda ang pagtubo ng mga ugat at suwi. Init? Oo nga. Mukhang madalas kaya takin na bebeng ah. Kayo na ba ulit? Doon na siguro papunta yun at Susan. Cardo, Uy, pinagluto kita ng paborito mong lumpia. Paborito nga ni Cardo yan. Basta, galing sa'yo. ikaw talaga ating Susan, puro ka nalang biro eh. Bebeng, salamat dito ah. Tsaka, nga pala, pwede bang tayo na? Huh? Eh, ibig nga sabihin eh, pwede bang tayo nang maglipat tanim dun sa bukid ninyo? Paglilipat tanim. Maaari nang maglipat tanim ang punla na may gulang na 18 hanggang 21 araw. Tips sa paglilipat tanim. Gamitin ang tuwid o straight row planting upang masiguro ang hustong dami ng punlang itatanim at mapadali ang pag-aabono, pagdadamo at pagkilala sa mga halo. Magtanim ng 1 hanggang 3 punla bawat tundos sa agwat na 20 by 20 cm kung tag-ulan at 20 by 15 cm kung tag-araw. Maghulip sa loob ng 7 araw pagkalipat tanim upang sabay-sabay ang paglaki at pagkahinog ng butil. Paalala, huwag gupitan ang mga dahon ng punla. Ito ay maaaring pasukan ng mga organismong nagdadala ng sakit. Sana nga malulusog ang mga punla. Bebeng, tiyak na magiging malusog ang mga punla dahil sinuguro ko ang tamang dami ng binhi. At pati ang kamang punlaan ay inaalagaan kong mabuti. Sana nga pati ikaw maalagaan ko na rin. Katangian ng malusog na punla. May pare-parehong haba at tusog ang mga punla. Maigsi ang lapak o leaf sheath. May mahahaba at makapal na ugat. Walang sakit. Kapag malusog ang punla, Kapag malusog ang punla, mas nakakakuha ng sapat na init ng araw at sustansya ang lupa kaya mas madami ang nabubuhay at madaling makabawi mula sa transplanting shock. Nakapagbibigay ng sapat na malulusog na suwi na may malalaking uhay at nakapagbibigay ng mas mataas na ani. Nang masigurong may malulusog na punla, ipinapayong tama ang dami ng binhing gagamitin. Sapat ng 40 kilo kada ektarya. May maayos na kamang punlaan. Tama ang dami at agwat ng punlang gagamitin at siguraduhin mga paghulip sa mga hindi nabuhay na tundos. Kapag malusog ang punla, tiyak na mataas ang ani. maganda ang kalidad ng butil. At mas malit ang pinsala sa kapaligiran. Key check 4. May sapat na malulusog na punla. Ay, nakakapagod naman ngayong araw, mahal. Oo nga, mahal. Hinahabi mo pa. Ay, nakakatuwa naman na lumalago ng palayan natin. At sana mapalago pa natin to at makipagsabayan sa mga iba na nagbibigay kaalaman sa iba pang mga magsasaka. Tay! Tay! Tignan niyo po ito, oh! Rice Competitiveness Enhancement Fund Learning Site for Agriculture ay isang sakahan na nagsasagawa ng mga naaangkop na teknolohiyang pang-agrikultura, gumagamit ng rice-based na sari-saring sistema ng pagsasaka at matagumpay na gumagana. Paano nga ba maging RCEF LSA? Kailangan lang kumpletuhin ang mga requirements. Una, mayroong briefing. Pangalawa, ang self-assessment. Ang aplikante ay magsasagawa ng self-assessment kung sila ay kwalipikadong maging isang sertipikadong LSA batay sa briefer. Pangatlo,
Pangatlo ay ang pagsusumite ng nararapat na natapos na mga kinakailangang dokumento. Ang ika-4 na hakbang ay ang pagsusuri ng mga dokumentaryo na kinakailangan. Ika-5 naman ang field of virtual validation. Pang-6, ang pag-endorso ng mga dokumento ng aplikasyon ng Learning Site for Agriculture sa ATI Central Office. Ang huling hakbang ay pagbibigay ng sertipiko at memorandum ng kasunduan o pagpirma ng Memorandum of Understanding. Hatid ng pagiging learning site for agriculture ang pakikipagsabayan ng kompetensya ng rice farmers mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Malaking tulong ang hatid ng RCEF sa kanilang trainees. Sa pamamagitan ng binibigay na pagsasanay, mas napapalawig pa ang kaalaman ng mga magsasaka. Magandang araw. Ako po si Cheryl Rolamas, ang Farm Assistant Manager ng Rolamas Farm. Malaking bagay ang naikontribute ng RCEF sa akin at hindi lang po sa akin, pati na din po sa mga kapwa ko farmers dahil sa maikling panahon na na-train po kami sa training of trainers on the production of high-quality inbred rice seeds and farm mechanization. Sapat na po yung nalikom kong kaalaman upang ma-i-apply sa farm at ganoon na din ay maibahagi na rin po sa mga farmers dito sa Arengay upang sa ganoon ay mapabuti at mapataas nila ang kanilang mga ani. Mula sa suporta, tulong at pagbibigay kaalaman ng Rice Extension Service Program, tiyak na mas mapapabuti at mapatataas ang ani ng ating mga magsasaka. Mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Kayo pa rin po ay patuloy na nakasubaybay dito po sa ating usapang RCEF. Kanina po sa atin pong Agri-Mazing segment ay na-introduce po sa atin ang atin pong lesson sa umagang ito. So ano nga po yun? Yan po ay ang Key Check 4 o ang sapat na dami ng binhi. So ito po, dito po natin dito po natin malalaman kung ano po yung kailangan na sapat lamang po na dami po ng binhing ating itatanim. So ipagpapatuloy po natin ang atin pong talakayan tungkol po dito. Siyempre, atin pa rin pong makakasama ang atin pong resource person kahapon. Isa po siya sa technical support staff ng ATI RTC1 at isa rin po sa eksperto sa usapang RCEF. So, sino nga po ba siya? Siyempre po, pababalikin po natin ang atin pong kapartner, Miss Rachel Joyce Calawagan. Miss Rachel, magandang umaga. Magandang umaga, Miss Gail, at sa lahat ng sumusubaybay sa ating programa. Kahapon, napag-aralan natin ang Key Check 3, which is nagtanim ng sabayan matapos pagpahingain ang lupa. Ngayon naman, mapapag-aralan natin ang Key Check 4. Under crop establishment pa rin siya, at ang kanyang Key Check statement ay sufficient number of healthy seedlings o sapat na malulusog na punla. So, paano natin masasabi na healthy ang isang tao? Siyempre, dapat may mga healthy food siya, may damit, na bibigyan ng mga vitamins, at may mga recreation. Ganun din sa bahay. Siyempre, dapat yung mga matibay din ang ating mga ilalagay na mga materyales. Ganun din sa ating palay. Dapat a good yielding field requires healthy seedlings as planting material. So ito po, importance of Key Check 4. Ano yung importansya ng ating Key Check 4? What are healthy seedlings? Ano nga ba yung mga healthy seedlings? Paano natin masasabi na healthy ang mga seedlings natin? Una po, have uniform height and growth. Dapat pantay-pantay yung paglaki at tindig, walang bansot. Have short leaf sheath. Maiksing lapat o lip sheath. Ang ating lip sheath kasi ay yung nagsisilbing support system. Kapag masyadong mahaba yun, ibig sabihin payat ang ating mga seedlings. Pangatlo, have long dense root. Mahaba at makapal ang mga ugat. Kasi 'di ba po ang palay natin, lahat ng mga sustansya at tubig ay nanggagaling sa ugat niya. Panghuli po, no pest damage. Walang pinsala ng peste.
Kasi alam naman natin na yung mga mas bata na palay ay mas gustong atakihin ng mga insekto at peste. So, dapat ito yung mga dapat nating isaalang-alang natin ang mga bagay na ito. So, ito po, importance of Kichek for healthy seedlings. Kapag nakapag-produce tayo ng good canopy at nakapag-avail tayo ng sufficient sunlight and nutrients, yung nakakuha tayo ng sapat ng init ng araw at sustansya ng lupa, have good root system, syempre madali siyang makarecover sa transplanting shock. Free from pest damage, higher survival rate, halos lahat ng itinanim mo ay mabubuhay, makakaproduce tayo ng sufficient productive tillers or mas marami yung maisusuwi. Siyempre, pag maraming maisusuwi ng ating palay, magkakaroon tayo ng increased potential for higher yield. Mas mataas po yung ating aanihin. So, dadako naman po tayo sa ating assessment o pagtataya ng ating Kichek 4. Unahin po natin dito sa transplanted rice. Una po, follow the recommended seeding rate of 20 to 40 kilograms inbred rice seeds. Nagpunla po tayo ng 20 to 40 kilong dekalidad na inbred na binhi bawat ektarya. Pangalawa po, ensured hill density of at least 25 hills para sa manual at least 21 hills para naman sa mechanical. Dapat po meron yung 25 na tundos kada kwadrado sa mano-mano at saka 21 tundos kung de makina ang gagamitin natin. Pangatlo po, ensured 1 healthy seedlings per hill. Dapat may malusog na punla sa bawat tundos. So, paano natin maa-assess yung health status ng ating transplanted seedlings? Ito po, una, assess the health status of seedlings at 10 days after transplanting. Tapos pangalawa, randomly select 3 sampling location at least 1 meter from the levee and in the diagonal across the field. So, bakit po ba kaya 1 metro yung dapat tayo ng 1 metro bago tayo magkaroon ng sample? Kasi po, di pa po may tinatawag na border effect para hindi magiging bias yung makukuha nating resulta. Pagkatapos po, pangatlo, count the hills from each location using 1 by 1 quadrat para sa manual. Para naman sa mechanical ay 1.1 by 0.9 quadrat. So, kunwari po yung unang nakuha natin ay 26, tapos sa pangalawa 24, tapos sa pangatlo 25. Tapos i-add po natin yun, 75, tapos i-divide po natin ng 3 kasi 3 po yung kinuhaan natin ng samples. So, makakakuha pa rin tayo ng 25 hills. Pasok pa rin siya sa requirement ng ating number of hills. Sa mechanical transplanter naman po ay hindi siya 1 by 1, kundi 1.1 by 0.9. Kasi yung sa ating mechanical transplanter po kasi ay nakafix na po siya. Nakafix na po yung kanyang hill distance na 30 cm. So dapat po sa ating mechanical ay at least 21 hills po yung makuha po natin. Sabi po ng mga eksperto sa field rice, pwede pong lumampas ng hanggang 33 hills. Pero mas maganda pa rin kung ang makukuha natin ay 25 or 21. So,
panghuli po, in every parcel, randomly select 10 hills. Each hill should have at least 1 healthy seedlings. Dapat po, di ba po sinabi ko, para ma-ensure natin, dun sa assessment natin, dapat may isang healthy seedlings. So, ano yung mga recommendations para ma-achieve natin ang ating KeyCheck 4? Una po sa ating transplanted. Una po, follow the recommendations sa transplanting method, dapat sa manual tsaka mechanical. Sa kanyang seeding rate sa manual, dapat merong 20 to 40 kilograms per hectare. Tapos sa mechanical naman, merong 70 to 160 grams per tray. Sa may minimum seedbed area naman, sa manual, dapat merong 400 square meter. Sa ating mechanical, dapat merong 250 to 300 trays. At ang kanyang age of seedlings sa ating manual ay 18 to 21. Sa mechanical naman ay 14 to 18. Sa ating number of seedlings per hill, dapat meron tayong 2 to 3. Tapos sa mechanical, merong 3 to 6. Sa planting distance po natin, dapat 20 by 20 sa ating wet season. Sa ating dry season naman ay merong 20 by 15 centimeter. Sa ating mechanical, 30 by 15 sa ating wet season at dry season. Ano naman yung mga recommendations natin para ma-achieve natin yung KeyCheck 4? Una, sa ating transplanted rice, follow the recommendations. Meron dito yung transplanting method sa manual. Unahin muna natin yung manual. Dapat ang kanyang seeding rate ay 20 to 40 kilograms per hectare. Ang kanyang minimum seedbed area ay 400 square meter. At ang age of seedlings ay 18 to 21 days. Number of seedlings naman ay dapat 2 to 3 per hill, seedlings per hill. At ang kanyang planting distance ay sa wet season meron tayong 20 by 20 cm. At saka sa dry season ay merong 20 by 15 cm. Sa mechanical naman po, dapat merong 70 to 160 grams per tray. At ang kanyang minimum seedbed area ay 250 to 300 trays. At ang kanyang age of seedlings ay dapat 14 to 18 days. Tapos sa number of seedlings naman po natin ay 3 to 6. At ang kanyang planting distance ay 30 by 15 cm sa wet season tsaka sa dry season. Doon po sa ating mechanical po kasi bakit 14 to 18 days yung age of seedlings niya. Pag masyado po kasing magulang ang itra-transplant mo, nagbubuhol yung mga ugat. So ito po, isa-isahin po natin. Recommended seeding rate. Sa manual, merong 20 to 40 kilograms per hectare. Sa mechanical naman po ay merong 70 to 160 grams per tray. Sowing the right amount of seeds result in strong and healthy seedlings. Tapos kapag sinunod naman po natin yung straight row planting na tinatawag, follows uniform spacing between plants, which allows for easy management of off-types and weeding. Mas madali po nating i-manage yung mga off-types at pagtanggal ng damo. So, ano po kaya sa inyo? Kasya na po ba yung 40 kilograms per hectare sa ating manual? Yan, magko-compute pa tayo. Ano po? So, kapag ito po yung given po natin. 1,000 grains, yung 1,000 grains po natin meron siyang weight na 22 grams. Para ma-determine natin yung number of seeds
per 40 kilograms. Ito po. 1,000 seeds over 22 grams times 1,000 grams over kilogram. So, makakakuha po tayo ng 45,000 seeds per kilogram. So, kapag nakuha na po natin ito, yung 45,000 seeds over kilogram, i-times po natin sa 40 kilograms. So, makakakuha po tayo ng 1,800,000 seeds per 40 kilograms. Ito po, given. Certified seeds have a minimum germination rate of 85%. Para ma-determine naman natin yung number of seedlings na tutubo, yung nakuha po natin na 1,800,000 po kanina ay i-divide po natin siya ng 40 kilograms. Tapos i-times po natin yung germination rate, yung 85%. So makakakuha po tayo ng 1,530,000 seedlings. So para naman po sa ating estimated number of seedlings para sa isang ektarya, ito meron yung given. There are 250,000 hills per hectare if we use 20 by 20 cm planting distance. So po yung 250,000 hills, divide 1 hectare times yung 3 seedlings, divide ng over 1 per hill, makakakuha tayo ng 750,000 seedlings per hectare. So, ito nga po, yung pag nakuha na po natin yung 1,530,000 seedlings, ito po yung na-produce natin from 40 kilograms at 85% germination rate. I-minus po natin sa nakuha po natin na 750,000 seedlings needed per hectare at 20 by 20 centimeter planting distance. So, makakakuha po tayo ng 780,000. Ito po yung excess seedlings natin. So, yung 40 kilograms po natin ay more than enough para sa ating isang ektarya. Ano po? Nanintindihan po ba? So, dadako naman po tayo sa ating minimum seedbed area. Sa ating manual, merong 400 square meter. Sa mechanical, merong 250 to 300 trays. At 20 meter by 1 meter seedbed provides enough space for seedlings to grow. So, dadako naman po tayo sa ating characteristic of a good seedbed area o yung katangian po ng ating magandang area. Una po, away from light source to protect from insect pests. Dapat malayo sa ilaw kasi po yung mga insect po natin ay naa-attract sila sa mga ilaw. Pangalawa po, protected from rats, birds, and snails that eat seeds. Minsan po kasi, ang madalas na kumakain sa ating mga seeds ay yung mga ibon. Ano po? Pangatlo, well-leveled for even distribution of water and fertilizer. Not shaded, hindi dapat siya nasisilungan. Tapos, near a water source to ensure sufficient water for seedling growth. Dapat malapit sa water source. With good drainage to avoid drowning. Panghuli po, far from fields infected with tungro and other disease to avoid infection. Dapat malayo po siya sa area na may mga infected. Dapat ito yung isaalang-alang natin para sa magandang seedbed. So dito pa rin tayo sa ating recommendations to active G-Check 4. Apply organic materials before leveling the seedbed. Yung sa type of soil po natin ay fine textured. Yung sa rate of application po niya ay dapat 3 to 4 bags commercial organic fertilizer. Na ang ating seedbed size ay 400 square meter.
Yung sa time of application po natin ay before sowing the seeds. Dapat maglagay po tayo muna ng mga organic materials bago po tayo magtanim. Dun sa ating medium textured, ito po yung mga sandy. No need to apply organic fertilizers. Ano po? Use compost or any fully decomposed organic materials such as dried animal manure, carbonized rice hull, or rice straw. Organic materials help loosen the soil dust, making pulling of seedlings easier with less root damage. Ang mga organikong pataba po natin ay nakakatulong upang bumuhaghag ang ating lupa at para mas madali po nating bunutin ang mga punla at walang pinsala yung ugat. Dito naman tayo sa recommended age of seedlings. Para sa ating manual, dapat 18 to 21 days. Sa ating mechanical po ay 14 to 18 days. Young seedlings are susceptible to golden apple snail. Seedlings older than 25 days will have difficulty recovering from transplanting stress. At syempre, makakaproduce siya ng kunting suwi lamang. Dito naman po tayo sa ating number of seedlings. Dapat sa ating manual ay 2 to 3 seedlings per hill. Sa ating mechanical ay 3 to 6 seedlings per hill. Sa ating planting distance, merong 20 by 20 sa wet season at 20 by 15 sa ating dry season. Para sa mechanical naman ay 30 by 15 sa wet season at dry season. So, base po sa ating pag-aaral, ang 20 by 20 para sa ating wet season ay maiwasan ang tinatawag na mutual shading. Kasi, pag nagkakaroon po ng mutual shading ay nagre-resulta sa pagbaba o kukunti lamang ng suwi. Doon naman po sa ating, bakit po kaya doon sa ating dry season ay 20 by 15 cm? Kasi po, pag tag-araw, mataas yung ating solar radiation. Paalala po, wag na wag po nating ikakat ang dulo ng ating dahon, ng ating seedlings. Kasi ito po yung magiging entry point para sa ating disease-causing organisms. Para maiwasan po natin mag-cut sa dulo, i-transplant na po natin ng mas bata ang ating mga seedlings. So ito po, pangalawang recommendation. Replant missing hills within 7 days after transplanting. Bakit po kaya 7 days? Para po makahabol pa rin siya sa paglaki. So, dadako naman po tayo sa ating assessment para sa direct wet seeded rice. Una po, follow the recommended seedling rate of 60 kilograms per hectare for row seeding and 80 kilograms per hectare for broadcast seeding. Pangalawa po, ensured plant density of 225 plants per square meter para sa ating 60 kilograms per hectare seeding rate or 300 plants per square meter para sa ating 80 kilogram seeding rate. Pangatlo po, plants in each quadrant have no pest damage and are uniform in leaf color and plant height. Dapat po magkakaparehas po yung ating kulay ng dahon at yung pantay-pantay yung paglaki. So, paano naman po natin maa-assess ang health status ng ating direct seeded rice? Una nga po, tulad ng doon po sa ating transplanted, dapat i-assess na natin siya ng 10 days after transplanting. Dito po sa ating direct wet seeded ay dapat at 15 to 18 days after sowing o yung dust. Pangalawa po, randomly select 3 sampling sites at least 1 meter away from the levee. Yun nga po, yung kanina,
tulad din po sa ating transplanted na dapat 1 meter po bago po tayo magkuha ng sample. Tapos, yung ating measurement ay use a 0.5 by 0.5 quadrant. Tapos, ika-count po natin yung sa loob po ng 0.5 by 0.5, ika-count po natin lahat ng ating plants doon. Tapos, i-multiply po natin siya ng 4 para makuha natin yung average number of plants per square meter. In every quadrant, do visual inspection of seedlings for uniformity. Yung pare-parehas po yung kulay ng ating dahon at saka pantay yung paglaki and for pest damage. Dito naman tayo sa recommendations para ma-achieve natin yung KeyCheck 4. Dito sa ating direct wet seeded rice. Una, prepare the field for seedling by following the land preparation and leveling recommendation as stated in KeyCheck 2. Dapat po i-prepare po natin ng maayos ang ating lupa. So sundin po natin yung ating recommendations na nakasaad po sa ating KeyCheck 2. Which is ilang days nga po ba iyon? Dapat 21 to 30 days ang ating preparasyon. Ano po? Pangalawa po, i-protect po natin yung mga pre-germinated seeds po natin sa mga ibon, rats, snails, and weeds by following the recommended pest management practices. Pangatlo po, gumamit po tayo ng drum seeder or broadcast pre-germinated seeds evenly onto the field. Ayan, pwede po tayong gumamit ng drum seeder po para sa ating direct wet seeded. Pang-apat, sow extra pre-germinated seeds 1 kg on the side of the field for replanting. Replant for bare patches with a radius of more than 10 cm within 7 to 10 days para ma-avoid po natin yung uneven maturity. Dito po sa ating drum seeder meron na pong 1 kilo po, 1 kilong seeds po ang kakasya dito. So, dadako na po tayo sa ating input, output, and outcome. So, sa ating transplanted rice, pag ang input po natin ay use proper seeding rate, use proper seedbed establishment, nakapag-implement tayo ng straight row planting, maayos po yung ating seedling density at spacing, nakapag-replant po tayo ng mga missing hills at na-assess po natin yung ating health status ng seedlings natin. Ang magiging outcome po natin ay syempre magkakaroon po tayo ng sufficient number of healthy seedlings. At madali lang po nating i-manage yung mga off-types. Ang magiging outcome po natin ay syempre high yield. Mataas po yung ating ani, maganda po yung dekalidad ng ating binhi, high profit, mataas po yung ating kita, at syempre minimal damage to environment. Doon naman po sa ating direct wet seeded, pag ang input po natin ay use proper seeding rate, maayos po yung ating paghahanda ng lupa, ano po natin yung pest management, use proper sowing and pre-germinated seeds, nakapag-replant po tayo ng mga missing plants, at na-assess po natin yung health status. Ang magiging outcome din po natin ay syempre magkakaroon po tayo ng sufficient number of healthy seedlings o sapat na dami ng malulusog na punla, at yung easily manage of types. Madaling i-manage po natin yung mga off types. Ang magiging outcome po natin high yield, high grain quality, high profit, mataas po yung ating kita, at minimal damage to environment. So ilan na nga pong
kilo sa ating transplanted rice, ang ating seeding rate, dapat po, di ba, kasya na po yung 20 to 40 kilograms. At sa ating direct wet seeded naman, dapat 60 to 80 kilos. Ano po? So may tanong po sa ating KeyCheck 4. Kung may mga katanungan po kayo, i-comment lang po ninyo sa inyong comment section at sasagutin po natin ano po. So kung wala na po kayong tanong, maraming salamat po sa inyong pakikinig at naway may napag-aralan po kayo sa ating topic ngayon at yung mga napag-aralan nyo po ay i-share po natin sa ating mga kapwa farmers. Ayan, thank you po. Para sa isang masaganang ani at mataas na kita, ating alamin kung ano nga ba ang RCEF. Mula sa website ng rcef.da.gov.ph, libu-libong magsasaka na ang natulungan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ang Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Extension Services Program ay nagpatuloy sa pagkamit ng mga milestone sa mga tuntunin ng pagbibigay ng pagsasanay, advisory services at iba pang extension modalities para sa mga magsasaka ng palay sa ikatlong taon ng pagpapatupad ng programa. May 4 na pangunahing programa ang nakapaloob sa RESP. Kabilang dito ang makinarya at kagamitan para sa pagpapalayan, pagpapaunlad at pagpapalaganap at pagsulong ng binhi ng bigas, mas pinalawak na rice credit assistance, pagbibigay ng serbisyo tungkol sa pagtatanim. Hatid nito ang pakikipagsabayan ng kompetensya ng rice farmers mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ito rin ay tinatawag na Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Sa Rice Competitiveness Enhancement Fund ng Rice Certification Law, sambayanang Pilipino, lahat panalo! Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Maraming salamat Miss Rachel at yan nga po ang atin pong KeyCheck 4 o ang sapat na dami ng binhi. Muli tayo po ay nakapakinig at natuto dito po sa ating programang Usapang RCEF. Sa susunod na episode, Martes, next week po yan, tandaan po natin, 15 ng Agosto, dito pa rin po sa ating programa, mapag-uusapan po natin ang KeyCheck 5 o ang sinasabi po nating pamamahala ng sustansya. Ayos, kung may paraan lang talaga para mas mapadali ang pagsasaka. Meron. Makakatulong sa'yo ang Digital Agriculture Course para sa mas maginhawang pagsasaka. Ang Agricultural Training Institute kasama ang mga miyembro ng RCEF Technical Working Group ay bumuo ng isang maikling kurso tungkol sa digital agriculture. Ang pagsulong ng mga apps mula sa Digital Agriculture Course ay may kaugnayan sa bigas kagaya ng Rice Crop Manager na isang tool na nagbibigay sa mga maliliit na rice farmers ng payo sa pamamahala ng pananim at nakaayon sa pangangailangan ng magsasaka. Ang Digital Agriculture Course para sa RCEF ay hindi lamang maghahanda sa mga kinatawan o trainer ng farm school na ipatupad ang digital agriculture. Ngunit, hinihikayat din sila na gumabay sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa mga magsasakang gamitin ito sa paghahatid ng serbisyo sa pamamagitan ng ICT tools. Malaking tulong nga ang DAC RCEF. Ida-download ko na rin agad ang mga nabanggit mong apps. Mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Ay, nakakapagod naman ngayong araw, mahal. Oo nga, mahal. Hinabi mo pa.
Ay, nakakatuwa naman na lumalago ng palayan natin. At sana mapalago pa natin to at makipagsabayan sa mga iba na nagbibigay kaalaman sa iba pang mga magsasaka. Tay! Tay! Tignan niyo po ito! Ang Rice Competitiveness Enhancement Fund Learning Site for Agriculture ay isang sakahan na nagsasagawa ng mga naaangkop na teknolohiyang pang-agrikultura, gumagamit ng rice-based na sari-saring sistema ng pagsasaka at matagumpay na gumagana. Paano nga ba maging RCEF LSA? Kailangan lang kumpletuhin ang mga requirements. Una, mayroong briefing. Pangalawa, ang self-assessment. Ang aplikante ay magsasagawa ng self-assessment kung sila ay kwalipikadong maging isang sertipikadong LSA batay sa briefer. Pangatlo ay ang pagsusumite ng nararapat na natapos na mga kinakailangang dokumento. Ang ika-4 na hakbang ay ang pagsusuri ng mga dokumentaryo na kinakailangan. Ika-5 naman ang field of virtual validation. Pang-6, ang pag-endorso ng mga dokumento ng aplikasyon ng Learning Site for Agriculture sa ATI Central Office. Ang huling hakbang ay pagbibigay ng sertipiko at memorandum ng kasunduan o pagpirma ng Memorandum of Understanding. Hatid ng pagiging learning site for agriculture ang pakikipagsabayan ng kompetensya ng rice farmers mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Busog na naman po tayo sa kaalaman. Dito lamang yan sa Usapang RCEF. At yan nga po mga ka-agri, dito na po nagtatapos ang atin pong ika-6 na episode dito pa rin po sa ating programa. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po. At kinig-kinig and kita-kits pa rin po sa susunod na episode sa Martes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Live na live pa rin po dito po sa DZRD Sunshine Radio at ATI Ilocos Region Facebook page. Sa ngalan po ng atin pong Center Director, Dr. Helio C. Evangelista, ang ating Assistant Center Director, Dr. Josephine K. Abens, ang po naman kasamahan po natin sa ATI RTC 1. Ang nakasama po natin sa atin pong technical side, Sir Peps Lambino, Sir Richard Manuel, Sir Jake Abaygar, and Sir Ralph Marco Cabrera. Gayon na rin po sa atin pong Station Manager, Sir Jay Mendoza. Ito po ang naging inyong lingkod sa umagang ito, Gail Padua. Maraming salamat, maunlad na ekonomiya po sa ating lahat. Matuto at makipagtalakayan. Tara na't makinig sa usaping patungkol sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Live dito sa DZRD Sunshine Radio, hatid sa inyo ng ATI Ilocos Region. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga tuwing Martes at Miyerkules, Usapang RCEF, masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya.